Hello sa inyong lahat, magandang umaga. So bali ito yung ikalawang yugto ng ating sa Balbas Kalabaw, topic sa Balbas Kalabaw ng isang araw. So bali kung sakali na yung ating pamamaraan pamamaraan sa unang linggo para mapigilan yung Balbas Kalabaw na yon. Gawa ng halimbawa sumablay sa pagdating ng tubig, walang tubig, hindi mapatubigan. Siyempre yung Balbas Kalabaw yan ay sisibol agad yan kasabay yan ng palay, kasi mas mabilis yan lumaki doon sa palay. Gawa lang yan ay damo, napakahirap niyang pigilin, napakarami yan kapag yan ay dumadami. So bali tama naman yung sabi ng iba na 2,4-D growth zone, kaya yung patayin. Madali lang naman talaga itong patayin, kaso napakarami nito. Kapag i-spray mo nito, dapat yung palayan mo, ang pag-spray nito ay yung talagang dahan-dahan lamang yung lakad. Kailangan tamain lahat. Tapos kailangan yung timpla ng lason mo eksakto dun sa edad nitong nitong Balbas Kalabaw na ito. Gawa lang kapag ito ay tumapang, yung timpla mo, tinapangan mo ng todo, yung palay mo maapektuhan, maninilaw yan. Tapos uunok yung palay mo, tapos yung ibang pag yung masamang tama, hindi na yun gaganda, hindi na yun magsusuwi. Samantalang ito, kapag ito yung halimbawa yung Balbas Kalabaw ay matapang na yung timpla mo, minsan buhay pa itong mga ito, kasi pag yung isang pilapil mo infected talaga, sobrang dami nito. So dito sa Mindoro, ibabahagi ko sa inyo yung yung aming paraan para mapigilan ito. Kapag yung halimbawa yung unang linggo ay sablay nga, tapos yung kita mo ay puro, yung palayan mo ay puro damo at puro Balbas Kalabaw, nakita mo ay marami na yun. Hindi man kami basta-basta nag-i-spray agad-agad nung Balbas Kalabaw na mga damo. So bali hinintay namin yung halimbawa yung mga 20 days ganyan, 20 days, 15 to 20 days. Kapag yung Balbas Kalabaw mo ay yung lutang na yung damo, lutang na yung dahon doon sa mga halimbawa yung palay mo, yung kitang-kita na yung kanilang mga dahon, doon pa lang kami nag-i-spray nung pamatay dito sa Balbas Kalabaw. Marami namang mga pamatay dito sa Balbas Kalabaw. Sabi nga ng iba madali. Pero pag yung nakita mo na spray mo na, kita mo nga patay na sila. Tapos biglang halimbawa ay mag-abono ka, pag nag-abono ka nito ng palay mo, mag-abono ka niyan kasi pag hindi mo nabunuhan yan, yung palay mong madilaw, hindi agad makaka-recover. Kaya pag nag-spray ka ng 2,4-D o kaya mag-growth zone ganyan, kailangan mo yung abunuhan. Pero dito sa amin, hindi man kami basta-basta nag-aabuno ng pagkagaling sa spray. Kasi alam namin dito sa experience ng aming magagaling dito, matatanda, kapag ito ay namatay, nakita mo ito ay dilaw na, magdilaw na yan, tapos yan ay nabunuhan mo, tapos ito ay nakakain ulit ng abono, mabubuhay ulit ito gawa ng ugat niya. Ay napakahirap naman nitong gamasin, kahit na gawa lang ito pa isa-isang gayan, isa-isang hibla na ganyan. Pag ito ay binunot mo ng pag yung maraming nakaganyan, napuputo lang yan, naiiwan yung ugat, tapos sisibol ulit, pabilis yung paglago niya. Ang ginagawa namin dito, pag yung halimbawa yung pagka-spray namin, kita namin na yung halimbawa ay 90% yung naapektuhan, lalagyan namin yan ng tubig. Hindi muna kami mag-aabuno, mapatubigan namin yan. Tapos kapag may tubig na, yung aming palayan, papalisin namin ng kawayan ng mga 1 dipa. Papalisin yan, tapos hahapayin namin ito hanggang sa ito ay matumba sa tubig kasama ng mga palay. Kasi yung palay, pag yan ay hinapay mo ng mga 15 days o 20 days, yan ay bumabango naman. Kaya wag kayong manghinayang na hapayin kapag yung maraming Balbas Kalabaw. Hahapayin nyo yan para itong itong Balbas Kalabaw na to, pag yung patay na, maputol yung kanyang buko dito. Pag yung naputol at nalagyan na ng tubig yan, mabubulok na yan. Kisa hintayin mo yan nakatayo, patay nga yan nakatayo, pero pag ginabunuhan mo yan, mabubuhay ulit kasi sisibol dyan yung mga yung mga bagong suwi. Kaya ganun ang aming pamamaraan dito. Kapag patay na yung Balbas Kalabaw, 90% na patay na, yun ay hahapain na namin para matanggal doon sa kanyang mga buko yung mga katawan niya.
para pag may tubig na bulok na yon, saka kami mag-i-spray ngayon saka kami mag-aabono ngayon ng 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 urea, ammonium, ganyan, para habang kinakain ng palay yung abono, kahit na may mga natira dun sa kasi madideform yung ibang damo diyan, madideform yung ibang damo, mabagal sila sa paglaki, samantalang yung palay natin pataas na, may iwan na sila ngayon. Ganun yung aming sistema dito. Minsan kapag yung halimbawa yung mga kalahati hektarya gayan yung aming puro balbas kalabaw na palayan, minsan pag ganun ng sistema, yung pinapalis namin ng kalabaw, pinapahila yung pamalis namin na pangkanal na tabla, yun ay habang may tubig yun, papalisin yun para yung matumba lahat yung mga balbas kalabaw, kasi yung palay naman yun naman ay babangon agad kasi bata pa yun. O ganun yung aming pag yung balbas kalabaw ay talagang sobrang lagoon at hindi na mapigilan, hindi na tawag dito, hindi man napigilan nung mga unang linggo. Ganun yung aming sistema sa ng balbas kalabaw dito sa amin. Sa susunod na video ko, yun namang ibang halimbawa yung mga insekto naman, yung mga kung paano kami mag-maintain yan, paano maiwasan yan, i-share ko sa inyo kung paano kami mag-alaga ng mga gayang mag-maintain ng gayang sistema dito sa amin sa Mindoro, sa Palagad. Sa susunod ulit, salamat.